Grabe ano? Hey, hey! Yo! Grabe yung karera. Ng China yan? Ang ganda pala sa China, parang ducks. Nakaka 2 out of 2 races na tayo na ma-action. Oo nga eh. Oh, ano, galit pa tayo sa regulations. Na-imagine ko yung FIA ngayon na parang si Russell Crowe nung sa Gladiator. Are you not entertained? Exactly. Totoo. Di ba? Yun talaga. Parang ang dami niyong reklamo ha. Pero tingnan nyo. Halos matait ay kayo. Ang gagandang panoorin yung mga overtaking maneuvers, yung ang daming wheel-to-wheel actions. To the point na parang every minute ng race talagang nakatutok ka eh. Hindi ka makapunta ng banyo kasi for sure may mamimiss ka. Totoo, di ba? Tsaka, napansin ko yung F1 cameras. Wala na silang oras ma-focus sa mga wives and girlfriends. Sa Di ba? dami ng aksyon sa kalsada, di ba? Sa racetrack. Wala nga akong nakitang mga mga spectators eh. Di ba? Minsan pinapan out dun sa mga nanonood tapos mag-wave sila. Wala eh. Wala. Sobrang ma-action kasi sa racetrack eh. Pag kumurap ka, wala, yun na. May nag-overtake na. Pag kumarap ka, ayan na, umikot na si Hadjar. 2 out of 2 races sa 2026. Talagang ma-action, entertaining siya, sulit na sulit manood. Sulit yung subscription natin, di ba? Sa BN Sports Oo. or sa F1 TV. Kahit saan ka man nanonood, exciting talaga eh. Panoorin mo yung nasa harap, rumble. Sa gitna, balagbagan. Hanggang sa likod. Kaya nga, wala akong pakialam talaga kung ano mang reklamo ng mga drivers about sa energy deployment. Totoo. Kasi pag pinanood mo sa TV, ang sarap tignan eh. Parang nagpapataya naman sila eh. Ang ganda pa rin tignan. Mabilis pa rin naman tignan yung mga kotse. For me, sa mga criteria ng isang magandang race, di ba? Number 1, mabilis pa rin ba yung mga kotse? Tingin ko, na-check natin yon, mabilis Yes. pa rin. Kasi si Gasly yata yung pinakamabilis, 354 kilometers per hour yung top speed niya. Number 2, marami bang mga overtaking? Na-check natin yon, Check. di ba? Kasi, for example, sabihin na ng mga purists, yung talagang ayaw ng mga hybrid or electrical motors na yan. Ang napansin ko, ang pinakamabilis na mga F1 cars are the cars during the ground effect era. Yun talaga, they are setting the fastest lap during qualifying. So, bigyan natin ng time yung regulation na to for the teams to have their upgrades, di ba? Nakakadalawang karera pa lang tayo tapos ina-expect na ng mga tao na malagpasan yung mga lap times ng ground effect era cars. Totoo. Agree ako dyan. Kitang-kita naman eh. Etong dalawang races na to, kita mo sa results. Kita mo sa mga naglalag nung start. Kita mo sa mga DNFs. Kita mo sa mga BNS. Di ba? Yung mga hindi nakatapos, yung mga hindi nakapagsimula ng karera. Ang dami pa talaga nilang adjustments na ginagawa. Marami pang problems na fini-figure out. So tama ka, pre. Bigyan natin ng time na magamay nila yung bagong regulations. Kasi I'm sure gusto rin naman nilang maging pinakamabilis pa din. Di ba? Correct. I-expect na natin na sa bagong regulation, talagang kapaan yan. Huwag natin na-expect na sinasabi ng iba, bakit si Max ngayon ang bagal? Siyempre, nakakadalawang karera pa lang tapos ang daming problema ng Red Bull. Muntik na nga silang hindi makastart sa China kasi yung nasa grid pa lang yung number 1 car ng Red Bull, inaayos pa rin yung rear end eh. So give it time. Kahit yung McLaren, kahit hindi sila nakapag-start, expected yun. This should not be parang benchmark na i-judge ka agad natin yung 2026 regulation. Kasi for me, so far, I am very satisfied with the changes. Di ba? Totoo, hindi ka ba napatayo rin? Ang daming napahawak sa upuan nila, ang daming natae sa kaba. Ang ganda pa rin tignan ng mga sagupaan sa racetrack eh, di ba? Yung pa rin naman yung hanap natin eh. Tapos, isipin mo, hirap na hirap pa sila niyan sa lagay na yan, yung mga driver, di ba? What if bigyan nga natin ng more time to adjust, maka-figure out ng mga solutions sa mga existing problems ngayon? Baka mas marami pang balagbagan at pardagulan ang makita natin over the next races, di ba?